Yan, meron po tayong isang napakahalagang milestone para kay XRP. Dalawa ang sabay na naganap na maaaring magbago ng hinaharap ni XRP, kung saan ay ito po ay ang launching ng REX Osprey Spot XRP ETF at ang rate cut na ginawa or nangyari po kahapon na ito po ay ginawa ng Federal Reserve. Ang kombinasyon po ng dalawang balitang ito ay nagbibigay po ng sobrang bullish na mood sa buong XRP community. Ayan. Ngayon ay ano nga ba ang REX Osprey Spot XRP ETF at bakit po ito importante? Ang REX Osprey Spot XRP ETF ay magsisimula na pong i-trade ngayong araw. Ang ibig pong sabihin nito ay may regulated at saka exchange listed na paraan para makakuha po ng exposure kay XRP. Para po itong tulay or bridge na nag-uugnay kay XRP sa mainstream finance. Dati ang exposure po kay XRP ay mahirap para sa traditional investors tulad po ng pensions, family offices at saka wealth managers dahil kailangan po nilang hawakan ang mismong token. Kasama po ang lahat ng hassle sa custody at saka security. Pero ngayon, maaari na po silang bumili ng shares ng ETF na ito gaya po ng pagbili nila ng stocks sa kanilang brokerage accounts. Ang impact po nito ay pwedeng magdala ng mas malalim na liquidity sa market, mas maliit na bid-ask spreads at mas efficient na price discovery. Kapag tumaas po ang liquidity, nagiging mas stable ang presyo kahit na may malalaking buy o sell orders. Ibig sabihin, tataas po ang kumpiyansa ng malalaking institution na pumasok sa market. Paano naman sinusuportahan ng mga regulators ang bagong ETF na ito? Isa pong malaking dahilan kung bakit mabilis ang approval ng XRP ETF ay dahil nagkaroon po ng procedural charges sa US Securities and Exchange Commission. Mas pinaikli po nila ang review timelines at binawasan po ang barriers para makapaglista ng spot crypto ETF. Dagdag pa rito, may plano po ang CME Group na maglabas ng options na nakatali po sa XRP futures bago matapos ang taong ito. Ito po ay isang napakalinaw na sinyales na dumarami ang institutional interest kay XRP. Kapag pumasok po ang CME options, magkakaroon po ng bagong hedging tools ang mga professional traders para mas ma-manage po ang kanilang risk. Sa madaling salita, ang kombinasyon po ng regulatory support at institutional products ay parang naglalatag ng red carpet para kay XRP. Ngayon ay ano naman ang epekto ng Fed rate cut sa crypto market? Kahapon ay nagbawas po ang Federal Reserve ng 25 basis points sa kanilang interest rates. Ang ibig pong sabihin nito ay mas mura na ang utang at mas maraming liquidity ang papasok sa financial system. Kapag mas maraming pera ang umiikot, natural po na hinahanap ng mga investors ang mas mataas na returns. Dito po pumapasok ang crypto market, lalo na si XRP. Mas nagiging attractive ang mga risk-on assets kapag mababa ang interest rates. Kaya perfect timing ang launch ng ETF ngayon, kung saan fresh pa ang liquidity at mas mataas po ang appetite ng mga investors na pumasok sa volatile asset tulad ng crypto. Ngayon ay simula pa lang ito at hindi pa ito finish line. Ayon po kay Ginoong Bale na isang prominenting
boses sa XRP community. Yan, sabi niya rito, "Today is the day. It's the beginning, not a destination." Ito po ay isang paalala sa atin na kahit napakahalaga ng araw na ito pa lang ang umpisa. Dapat asahan po natin bilang mga traders at investors na tataas po ang volatility sa mga susunod na araw. Kapag pumasok po ang malalaking institution at retail investors, magkakaroon po ng price swings habang hinahanap po ng market ang tamang equilibrium. Para po sa mga long-term holders, ang payo po rito ay manatiling disiplinado. Siguraduhin po natin na ang position sizing ay akma sa ating risk tolerance. Panatilihin po natin ang security ng ating holdings gamit po ang ating cold storage at maging aware po tayo sa tax implications ng bawat galaw. Ano naman po ang dapat na batayan ng mga ETF investors? Kung ikaw po ay papasok sa ETF, may mga bagay na kailangan bilang batayan. Yan po ay ang fund fees, tracking performance at saka daily inflows. Ang mataas po na inflows ay magandang sinyales na may demand. At ito po ay pwedeng magdulot ng upward pressure sa presyo ng XRP sa spot market. Kung stable at saka efficient po ang tracking ng ETF sa presyo ng XRP, mas lalakas po ang kumpiyansa ng mga investors. Ngunit kung may malaking tracking error, maaari pong magdulot ito ng arbitrage opportunities na pwedeng gamitin ng mga profesional na traders. Ano naman po ang maaring kahinatnan ng bagong yugto na ito para kay XRP? Ang pagsasabay po ng spot ETF at mas accommodative na monetary policy ay maaring maging simula ng mas malaking institutional adoption kay XRP. Kapag lumawak po ang investor base, natural na tataas po ang demand at posibleng tumaas ang presyo sa medium to long term. Pero hindi ibig sabihin nito na guaranteed na pataas agad ang presyo. Kailangan po ng market na i-digest ang mga pagbabagong ito at mahanap ang tamang presyo. Maaari ring magkaroon ng profit taking sa unang linggo ng trading dahil po sa hype na na-build bago po ang launch. Sa market impact analysis, meron po tayong tatlong analysis dito. Short term, medium term, at saka long term. Sa short term, asahan po natin ang volatility at posibleng breakout sa presyo ni XRP. Ang ETF inflows ay maaari pong magdala ng malaking buying pressure, ngunit maaring sumabay ang ilang traders sa profit taking para ilak ang gains. Sa medium term naman, kung maganda po ang adoption ng ETF at patuloy po ang inflows, maaaring magkaroon ng sustained uptrend. Ang interest rate cut ay nagbibigay po ng dagdag na suporta para manatiling mataas ang demand sa risk assets tulad ni XRP. At sa long term, ang regulatory clarity at institutional products ay nagbubukas po ng bagong yugto para kay XRP na pwedeng magdala ng mas matatag na presyo at mas malaking market cap. At ayan, ang aking opinion naman tungkol dito ay para po sa atin bilang mga traders at investors. Ito po ay isa sa mga pinaka-exciting na development para kay XRP sa mga nakaraang taon. Ang pagpasok po ng regulated ETF at ang timing ng rate cut ay parang perpektong kombinasyon para sa isang major bullish run. Pero dapat po nating tandaan na kahit bullish po ang narrative, kailangan pa rin ng tamang risk management. Kung tayo po ay long-term believers ni XRP, magandang pagkakataon ito para dagdagan po ang ating kaalaman at paghandaan ang volatility na parating. Kung tayo naman ay short-term traders,
dapat mabilis po ang ating reaction sa price action at handa po tayong mag-take profit kung kailangan. Sa madaling salita, ito po ang simula ng isang bagong yugto at kung magiging matalino po tayo sa pag-manage ng ating positions, maaari tayong makinabang sa bagong wave na ito para kay XRP.